Good morning, Royal Club! What's up, mga Marinians? This is the Princess of the Universe, Ma'am Sensei. Welcome sa ating recorded vlog. Okay. So, mamaya na lang tayo mag-live. So, nag-record ako ngayon and kasi kasabay ko si na mahal na Reynard, ang Tibalin Dog, and ayoko namang tapatan yung kanilang live, syempre, no? So, magre-record na lang tayo ng vlog and i-upload naman ito after ng live nila. And pag-usapan po natin mga kababayan, itong para bang nininervyos na ang Bangag administration. So maganda yan mga kababayan, ano? Sabi ko nga, ang mga Pilipino, ilan tayo? 120 million Filipinos. Kahit na 1,000,000 lang ang pumalag eh. Kahit na 1% lang. So mga 1.2 million, is that right? I think so. Eh kaso mo, 'di ba? Buong Pilipinas na pati ang mga nasa abroad dissatisfied na sa pamumuno ni Niue. Lagpas 3 taon, hindi talaga tayo masaya. Okay, kitang-kita ang kapalpakan, kainutilan, and katamaran ng nakaupo. Kaya nga ang bumabaha, literal, bumabaha dyan konting ulan at bumabaha din ng korupsyon. Dahil gigil na ang taong bayan, parang yung mga kasundaluhan, ang Philippine Army, or ang mga matitikas at makikisig nating kababayan, ay nagkakaroon na rin ng lakas ng loob na parang hindi lang lakas ng loob, siguro kahihiyan, delikadesa, na wala silang ginagawa pero ang buong Pilipinas ay nalulugmok na. No, hirap na, matiisin lang tayo mga kababayan. Kung ito ay nangyayari sa mga mas maunlad na bansa, katulad ng mga, 'di ba, mga developed countries like Singapore, US, UK, Japan, kung ito ay nangyayari sa kanila, even France, 'di ba, katakot-takot na palag na ang ginawa ng mamamayan nila. Kaso mo, tayo nga dyan sa Pilipinas ay napakamatitiisin. Nabuhay tayo and lumaki tayo na kontento na or sanay na sa hirap, sanay ng binabagyo, ordinaryo na sa pandinig natin ang talamak na korupsyon, pagbaha ng droga, presence ng makakaliwa, kaguluhan, pollution, ganyan, 'di ba? Kakulangan sa asenso, bulok na public transport, 'di ba? And pabulok rin na edukasyon. Nasanay tayo na ganyan. Kaya akala natin normal. Kaya hindi tayo pumapalag. Maybe intentional naman na ganyan na lang ang gawin sa atin para hindi talaga tayo maglakas loob na, 'di ba? Lumaban na dahil kumbaga nakagawian na, and dahil nga nasanay na tayong mahirap ang buhay sa Pilipinas and patay malisya na lang tayo at parang normal na ba, wala tayong kakayahang lumaban. Kung ikukumpara kasi ang pamilyang Pilipino mga kababayan sa ibang lahi, mahirap talaga ang pamilyang Pilipino. Kung makakalabas lang kayo ng bansa natin, makikita nyo na hindi naman tayo minamata, pero yung maraming mayayaman like in Japan na mga pamilya, okay? Mayayaman sila. Hindi sila pwedeng bulok ang mga sasakyan, hindi pwedeng kurakot ang mga leaders at hindi nakikita kung saan napupunta ang buwis na binabayad nila. Dahil kung ganyan ang gagawin, naku po, papalag ang mga ordinaryong mamamayan. Sa Pilipinas, walang naglalakas loob kasi takot din tayo. Takot kayo. Dahil baka mamaya gipitin kayo, hirap na nga ang buhay, 'di ba? Kakasuhan pa kayo, manganganib pa ang buhay nyo. So pinili ninyong manahimik, which is mali. Pero ngayon po, nakakaramdam sila na sa dinami-rami ng nababalitaan na, 'di ba, mga kudeta, people power, karamihan sa mga neighboring countries natin sa Pilipinas, sa Southeast, ganyan ang nangyayari. Kasi ang corruption po hindi lang sa Pilipinas nangyayari din sa ibang bansa, pero ang kinagandahan sa kanila, pumapalag ang mamamayan nila. Tayo, patay malisya, kung mag-rally man, uwian pagkatapos at may nananabutahe pa. But despite that, kasi naririnig na nila na parang may mga nag-aaklas, lalo na yung mga retirado, tinatakot kayo.
ng mga nasa kapangyarihan na wag ninyong gagawin na pumalag sa administrasyon ni Ngiwi dahil either kasuhan kayo or magkakandamatay kayo. Magiging magulo ang Pilipinas kapag pumalag kayo. Maraming buhay ang mabubuwis, ganun sila ng ganun. So kayo naman, or ang mga Pilipino, ang ordinaryong mamamayan, di ba, mas gugustuhin nyo na lang kumayod, tuloy ang hanap buhay, kaysa ilagay nyo pa sa alanganin ang inyong mga sarili. Pero again, mga kababayan, dahil nga talamak na ang korupsyon at kitang-kitang wala naman silang ginagawa at puro nakaw lang, natatakot din ng mga yan. Guilty sila eh. Guilty sila sa mga sa mga hinala ng taong bayan na mga kurakot sila, mga abusado sa power, mga ganid, 'di ba? So nandun yung kanilang kaba kaya sila nananakot para hindi kayo pumalag dahil sa oras na kumilos ang mga Pilipino at lahat lumaban, magsisipaglayasan ang mga yan sa Pilipinas. May mga pinaggagawa pa sila or may mga balak pa silang gawin na gusto nilang matuloy kaya kayo tinatakot. At ito yung obserbasyon ko lang naman mga kababayan sa nangyayari ngayon dyan. Ito si Gibo, DND Secretary, ito yung posisyon niya, yung hinahangad ni VP Sara before eh. Di ba gusto ni VP Sara na maging Secretary ng National Defense? Hindi binigay sa kanya. Inilagay siya sa DepEd. Tuso ang babaeng ahas. Dahil kapag si VP Sara ang nasa posisyon ni Gibo, lahat ng men in uniform sasaludo sa Vice Presidente. Isang sabi lang ni VP Sara, protektahan niyo ang mga tao, susunod sa kanya ang men in uniform. Kaya hindi binigay yan sa kanya. DepEd ang binigay. Kaya lang si VP Sara, okay, malapit din sa mga bata. Kasi VP Sara nagturo din yan eh. Okay, I think nagturo siya sa mga kindergartens in Davao. Naranasan niyang maging teacher. Kaya madaling na-i-offer sa kanya without, I don't know if she knows about it. Pero ang first option ni VP Sara is DND. Tuso nga lang ang pamilya ng mga Magna. 'Di ba? Anyway, ito yung sabi ni Gibo. Oh. Labag sa kagustuhang maging malaya. Kagustuhan nino. Nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro na sasapitin, ayan ang pananakot. Sasapitin ng Pilipinas ang nangyari sa Myanmar noong mga nakaraan, di ba? Indonesia, Thailand, Nepal, kung saan-saan pang bansa, South Korea, even Thailand, di ba? Nagkaroon ng mga people power, pag-aaklas ng mga mamamayan, pumalag talaga ang kanilang mga constituents. Oh, at nagtagumpay sila. Kaso mukhang sumasablay ngayon ang Myanmar kasi ang gulo-gulo doon. Pumalag kasi ang kanilang mga sundalo sa gobyerno. Nag-take over na. Nag-succeed ba? I think so. Pero pakinggan natin mamaya yung balita. Pero ang gulo. Nagsisipagtakasan po ang mga Burmese or ang mga mamamayan ng Myanmar. Umaalis ng bansa nila. Luckily, ang Myanmar ay kadikit ng iba pang mga bansa sa Southeast. I think kadikit nila yung Cambodia, Thailand, mga neighboring countries, magkakadikit yan nasa isang landmass, Myanmar, Thailand, Indonesia, Cambodia, Vietnam, magkakapit-bahay yan. Hindi katulad ng Pilipinas, mga kababayan, na hiwalay tayo sa Southeast, kapuluan tayo at napapalibutan ng dagat. Maswerte pa nga ang mga mamamayan ng Myanmar na nung tumakas sila, pwedeng by foot lang or naglakad, tumakbo, and that's it. Kayo sa Pilipinas, pag isinaba kayo sa giyera, dahil gustong-gusto makipaggirian nito, 'di ba? At ng administrasyon ni Ngiwi sa China. Paano kayo tatakas ng Pilipinas? Saan kayo tatakbo? Tatakbo kayo sa dagat? Nakakalakad kayo sa tubig? Good luck. Pero ito nga, dahil nga sa sitwasyon nyo na, or ng mga Pilipino na pagka nagkagulo sa Pilipinas, wala kayong choice kundi lumaban, ay tinadaan kayo sa takot. O magagaya daw tayo sa Myanmar sakaling magkudeta ang Armed Forces of the Philippines laban sa Administrasyong Marcos. Kasi syempre ang trabaho naman ng, 'di ba, ng military ay protektahan ang Pilipino at hindi protektahan ang politiko. Tayo ang dapat protektahan ng men in uniform. After all, mga kabag-anak naman natin 'yan, kadugo, kalahi. Kung ang politiko ang puprotektahan nila tapos tarantado, gago, magnanakaw, kurakot, inutil, adik. Tama ba yun? Ayon kay Teodoro, anumang extra-constitutional or labas ng
ng saligang batas na hakbang ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagkilala ng ibang bansa sa Pilipinas at magpahinto sa kalakalan. Ay, Diyos ko naman, nangyayari na nga, nagbaback out na nga yung mga bumibili ng mga products natin, agricultural products, mga pinya, mga saging, naghanap na ng ibang sources. Ang bigas natin, di man natin na-export, di ba? Bili pa nga tayo ng bili ng bigas. O, sino pa ang kikilala sa Pilipinas? Ni ayaw nga pumunta ng ibang turista ng Pilipinas unless nakapunta na sila at gustong-gusto nilang bumalik. Pero yung mga bago, di ba nagre-release ng warning ang kanilang mga gobyerno na huwag kayong pupunta sa Pilipinas dahil maya't maya may rally. Dahil sa rampant na corruption, pupunta kayo ng bansang yan, ay baka mamaya ma-hold up kayo, makurakot lang yung, di ba, ang tawag dyan, i-extort or mang-extort sa inyo mga Pilipino or something. Oh, huwag niyong ilalagay ang sarili niyo sa risk. Yung bansang yan is nakno ka ng traffic, polluted, bulok ang public transport, walang maayos na transportation system para mapuntahan yung iba't ibang tourist spot nila, ay kapuluan yan. Hindi yan yung pagbaba mo ng Naiya ay Boracay na at dagat na, or rice terraces na, or Siargao na, travel ka pa palipat-lipat, tata-traffic ka pa. So, matagal nang hindi maganda ang reputasyon ng Pilipinas. Actually, pag upo ng niwi na yan, wala na, pabulok na. Dahil kay Tatay Digong, kahit papaano, hinahangaan pa ang Pilipinas eh. Gate niya, tanging mga nais magpabagsak ng gobyerno ang makikinabang sa ganitong hakbang. Sino ba ito magpapabagsak? Men in uniform. Makikinabang ba ang men in uniform o ang makikinabang ay ang mga Pilipino? Pakinggan natin mga kababayan ang balita patungkol sa sinabi ni Gibo Teodoro. Ito po yan. Nagbabala si DND Secretary Gibo Teodoro sa matutulad tayo sa gulo sa Myanmar kapag nangyari ang military junta. Ang AFP naman nakikiusap na huwag silang idamay sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sumugod sa harap ng opisina ng Independent Commission for Infrastructure ang mga rallyista. Naghahanap sila ng pananagutan sa mga opisyal kasunod ng issue sa katiwalian. Patikim pa lang ito sa malawakang rally kontra korupsyon sa November 30, kung saan umuugong na naman ang planong kudeta at pagsasailalim sa Pilipinas sa military junta kung saan mga militar ang mamumuno sa gobyerno. Pero si Defense Secretary Gibo Teodoro nagpabala. Ekonomiya daw ng bansa ang matinding tatamaan ng ganitong balak. Hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo. Hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China. Babala ni Teodoro, maaaring mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon na katulad sa Myanmar na nasa military junta. Pinatawan din ng sanctions ang Myanmar ng agawin ng kanilang militar ang pamahalaan noong 2021 dahil sa issue ng dayaan sa eleksyon. Exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Ang AFP, nananaig daw ang katapatan sa saligang batas. Alam naman po natin kung ano po yung nangyari sa Myanmar, no? Nang dahil sa agawan sa kapangyarihan, bumagsak po ang demokrasya. Nagulo ang ekonomiya at ang mga tao po mismo ang pinaka-nahirapan dito. Yan po ang gusto nating maiwasan. Matatandaang noong isang buwan, inamin ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na may retiradong general na nag-uudyok umanong bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng DZRH News, nanawagan si General Browner na wag nang idamay ang sandatahang lakas sa politika. Pinag-aaralan daw nila kung ano ang pwedeng ikaso laban sa mga retiradong general at iba pang individual na nananawagang mag-akla sa gobyerno. Pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan.
Ang palasyo naman tiniyak na handa sa anumang planong destabilization plot. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, wag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kababayan, sinasabi ni Gibo na ayaw ng mga Pilipino na mag-take over ang men in uniform. Sa tingin ko, and Gibo, please speak for yourself at do not put words into our mouth. Dini-generalize mo na ayaw ng mga Pilipino. Ang ayaw ng mga Pilipino ngayon ay ang nakaupo na inutil. At kung may mga mag-aaklas man, baka gustuhin pa nga ng mga Pilipino na military na lang ang magpatakbo ng Pilipinas. Baka nga may pag-asa pa na umayos. Nangyari nga yan sa Myanmar, na ang gulo-gulo ngayon nag-take over na ang men in uniform dahil sa dayaan ng 2021. So mas latest yung dayaan sa Pilipinas dahil 2022. Plus, di ba, yung pagkapanalo ng Iwi, pinagdududahang dinaya. Allegedly, nakipag-usap yung babaeng ahas sa mga executives ng Smart Magic. At ang Smart Magic naman ngayon, di ba, pwede na pangalanan ng diretso, Smartmatic. Di ba, kinasuhan na yung kumpanyang yan sa US dahil sa alleged bribery sa Comelec chair dati na si Andy Bautista. Oh, so may dayaan. So saan papunta? Mabuti pa ang Myanmar. Pumalag ang men in uniform dahil sa dayaan sa election nila. Itong nakaraang election 2025, mas bago, mas latest. Allegedly, dinaya ang ibang mga senador or ang mga tumakbo, kung hindi lang senador. Pati yung mga politicians sa local government. Oh, hindi papayag ang mga Pilipino at ang kasundaluhan ng Pilipinas na ganyan, mag-e-election tapos bababuyin, dadayain. Tapos ang mga nakaupo, nangungurakot, nagnanakaw. Oh. So tinatakot na be careful what you wish for kasi you just might get it. Gusto nyong mag-take over ang mga military? Gusto nyong matulad ang gulo ng Myanmar sa Pilipinas? Ay, sige! So nagbababala sila. Ang pakiramdam ko mga kababayan, magde-declare ang mga yan ng martial law para lang pigilin itong mga men in uniform na maingganyo ng mga retired. Kasi nga po, nung nakaraang September 21, maraming mga retired men in uniform, mga retirado ng mga militar, na sumama sa rally. At kinakabahan sila. Pero ang sabi nga po, hindi sila dapat kabahan kasi itong mga retirado, umaasa na lang naman sa pensyon. Plus, hindi na physically fit. Hindi katulad ng kanilang kabataan at nasa serbisyo pa sila na malalakas ang katawan at kayang lumaban. Pero syempre, I think aside from natatakot, palagay ko naman nagtitiwala sila sa kapangyarihan ng pera na hindi sila maaalis sa pwesto eh. Tama? Marami namang kaya nilang silawin sa pera eh. Kasi dyan napupunta yung mga pinagnanakaw. Walang proyekto eh. Saan napunta yung mga trilyon-trilyon eh? 3 taon. Trilyon-trilyon ang budget. Saan napunta? Nangungutang pa. Ang kinatatakot nila yung kahihiyang aabutin ni Marcos Jr. sa mga susunod na araw at kung kaya pa niya magtagal hanggang 2028. Puro kahihiyan ng administrasyon niya. Kasi kung magagaya sa Myanmar at yung iba pa mga bansa na napumalag yung taong bayan, international news kasi yung mga nangyari sa iba't ibang bansa sa Southeast, hindi lang naman Southeast mga kababayan. Kung saan-saan na ang lala ng corruption, I think, was it Argentina? I think meron ding rally somewhere in Europe, mga nagsipagpalaga na yung mga, France ba yan or somewhere? Basta merong mga iba. Kapag ang ibang bansa ay lumalabas ang kanilang mamamayan at pumapalag sa korupsyon, nagiging international news. At yan ang iniiwasan nilang mapahiya ang Pilipinas sa international arena. Lalo pat markado na ang apilyedong yan nung tatay pa ang nakaupo na sinipa ng taong bayan. Most corrupt, nasa Guinness Book of Records pa nga
ang pinakamalaking pandarambo ngayon sa tatay. Pero sa palagay ko mga kababayan, tinalbugan na nito ng Adik Junior ang mga nakamkam. Agree? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.